Ako po'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay inaanyayahan ko na samahan ako sa loob po ng ilang sandali dito po sa ating programa na magninilay-nilay ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi sa lahat ng dako ay may nangangaral ng salita ng Diyos at hindi rin po sa lahat ng pagkakataon ay may mapapakinggan po tayong mga Word of God. So, please take time to join me kahit na po alam ko na busy ang bawat isa. Let's take time to read the Word, to listen to the Word sapagkat napaka-exciting po na magbasa ng Word of God. Nandiyan na po lahat nakasulat ang mangyayari sa mundo, ano po ang storya o ang history, saan tayo nagmula, saan tayo patutungo, at ang katapusan po ng tao o ang katapusan po ng history of man at ng mundo ay nakasulat na po lahat. So, para ba tayong manunood ng pelikula at yung pelikula, mga kaibigan, ay alam na po yung ending. Okay? Pero sa process na pinagdadaanan nito, dapat po tayong maging matatag, magpakalakas tayo, sapagkat ito po yung ating tagumpay sa Panginoon. Napakagandang balita. So, there is always hope in Christ. There is always good news. Kaya po, wala pong mananampalataya na dapat ay mamuhay sa defeat o wala pong sino mang nagtitiwala sa Panginoon ang mamuhay na may takot sapagkat alam po natin katulad ng sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15:57-58, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin palaging tagumpay sa Panginoong Hesukristo. At kaya po, wag daw tayong titigil. Therefore, my beloved brethren, always be abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Ano man po yung magandang bagay na ating ginagawa, kahit hindi po ito ma-appreciate ng iba, kinakailangan po na magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat lahat ng yan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Everything is written in the book of remembrance and one day tayo pong lahat ay makikipag-ayos, no? I mean, we will face God in judgment at tayo po ay nag-aantay ng panahon na yon. Hindi tayo nabubuhay dito na parang after na mabuhay, mamatay, ililibing, then parang wala na lang. Sapagkat sa plan of God is already written na ang magandang plano niya para po sa history ng mundo, sa timeline ng mundo ay napakaganda. Pero po, mayroong kasing twist, katulad po ng mga pelikula, mayroong kontrabida at mayroon pong mga sitwasyon na napakahirap. Kailangan yun po'y mapagtagumpayan natin. Pero paalalahanan po tayo ng Salmo 121, sabi po dito, doon sa burol, ako nakatingin, ang tulong ko saan magmumula. I look up to the hills from where my help comes from. My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Sabi po sa isa pang verse, sa verse 4 to 5, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat sa panganib. Ika'y ililigtas. Napakaganda po ng ating binasang bersikulo ngayon na it is an assurance. There is an integrity of God's word. What He said He will do. God is not a man that He should lie. Whatever He promised, He will let it come to pass. Sabi po sa Psalms 121,
Sa English version po, I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who watches over you will not slumber. So, hindi po katulad ng tao, minsan napapatulog nung kahit na gaano kagaling ng gwardya, minsan po, ang expertise nila ay matulog kahit nakatayo. Pero ang Diyos, sabi dito, ang nagpabantay sa atin at ang nagbabantay sa bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. It's so much more accurate and so much powerful kaysa kanila pong mga yung kanilang naimbento na pangproteksyon sa kanila na kung saan pag mayroong missile, pag mayroong drone, pag mayroong bomba, ito po ay namomonitor nila at ito po ay naka-counter-attack nila. Ito po hindi nakakapasok sa bayan ng Israel. Grabe po, how amazing na itong napakaliit na bansa na kung saan ilang milyon lang po ang nakatira dito. Ang kalaban nila is napakaraming bilyones na mga tao. Pero kahit na po kakarampot ang bayan, it's amazing how they are being sustained. Kung paano nasusustainin nila na ang kalaban nila from left, right, from north, south, east, and west. Nandyan ang kanilang kalaban. Sabi dito, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will never slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Palabas ka, papunta ka parang doon. God's protection is upon you. So makikita po natin kahit maraming mga senaryo ng mga banggaan, mga aksidente, kahit mga eroplano na mga high-tech na ay nadidisgrasya pa din. Ngunit makikita po natin dito, let us rest upon the Lord and trust upon Him. Sabi dito, the Lord will watch over your coming in and your going out. The Lord will watch over you, na even the sun and the moon will not hurt you. So, it's a good word for us today, being believers of the Lord Jesus Christ, that His word is true. We have to trust Him. We have to put our trust in God. So, sa araw na ito mga kaibigan, the promises of God is true. Alam niyo po, gusto ko pong ipaalala sa inyo about po sa mga prophecy na mga kung paano naganap ito, yung probability na mangyari ay napaka-imposible. Pero po nangyari. Like katulad po na isa sa mga propesya sa aklat ng Genesis 49 verse 10, na ang Misaya, sabi po doon, ay mangmumula sa tribo ng Huda. Isa sa 12 tribo mula sa anak ni Jacob. Makikita po natin dito na itong sa descendants ni Jacob, nangyari po sa Luke 3:23 to 24, or sa buong gospel, naganap po na inihayag at mayroon pong account, mayroong nandoon yung kwento about kung paano na si Jesus Christ bilang sanggol ay isinilang sa Bethlehem, Judah. Amen po, doon inabutan ng panganganak si Birhen Maria at si Jose, no, nang magkaroon po ng census. So, number one prediction of an event na kung saan ito ay nangyari. May prediction sa as early as the book of Genesis 49:10 na ang Misaya ay magmumula sa tribo ni Huda. Lo and behold, mula po sa tribo ni Huda, no, at na anak ni Jacob. Descendants ni Jacob. Makikita po natin na nangyari ang prophecy na ito. Ano pa po ba yung mga prophecy sa concerning the coming of Christ sa unang pagkakataon nung siya'y
nagkatawang tao. He would be born in Bethlehem. Sa Bethlehem siya ipanganganak. Sabi po sa Micah 5:2. Pag binalikan niyo ang Micah 5:2, yun po ay prophecy that the Messiah will be born in Bethlehem. Pagdating sa Mateo 2:1, nandoon po yung account, istorya na si Jesus isinilang sa Bethlehem. Isa pa po, number 3 is he would be betrayed for 30 pieces of silver. Sa Zechariah 11:12, isa po sa mga minor prophets sa Old Testament ay nakasulat na siya ay ipagkakanulo sa 30 pieces of silver. Meron pong amount, merong halaga. No? At pagdating po sa Matthew 26:15 ay nangyari nga po na ipinagbili ang Panginoong Hesukristo ni Judas Iscariot ng 30 pieces of silver sa mga saserdote, sa mga pari noong unang panahon. So ito pong probability nito ay parang imposible po na napakahirap, no? Na parang nagtapon ka ng karayom sa dalampasigan and then hahanapin mo yung karayom na yon. Yung probability na mangyari po ang prophecy ay ganun kahirap. Pero makikita po natin na natupad po yon. Another prophecy po na ang Panginoong Jesus ang about sa kanyang pag-enter sa Jerusalem na ayon po sa Zechariah 9:9, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee, he is just, and having salvation lowly, and riding upon the ass, and upon a colt, the foal of an ass. Sa Zechariah 9:9. Pagdating po sa New Testament, ito po'y naganap. Mababasa po natin sa Lucas 19:35-37 na ang Panginoong Hesukristo ay pumasok sa Jerusalem at ang kanyang sinasakyan ay hindi po camel, kundi very young na asno, colt, no? Na ito po yung naihayag na sa prophecy sa book of Jeremiah. At makikita po natin na sa Zechariah 9:9 po yan. So, pagdating niya pagpasok niya sa Jerusalem, sabi sa Luke 19:35-37, and they brought him to Jesus, and they cast their garments upon a colt, no? Yung mga damit nila o kaya mga balabal nila, inilagay nila sa daanan sapagkat yung Messiah ay papasok sa Jerusalem, si Jesus, no? At siya po ay pumasok, sabi dito, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for almighty works that they had seen, na kung saan ang Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem. It is a prophecy that has been written many years ago sa aklat sa Old Testament, sa aklat ng Zechariah. Isa pa po na prophecy na natupad sa Panginoong Hesukristo ay yung Old Testament prediction that he will be betrayed by a friend. At makikita po natin pagdating sa Matthew 26:47-30 na habang siya'y nagsasalita, si Judas, isa sa mga 12, ay lumapit sa kanya. May kasama po siyang maraming tao na mayroong mga tabak at ang chief priest, yung pinakasaserdote ng mga pari at elders of the people. At sabi niya, kung sino ang hahalikan ko, yon ang inyong huhulihin. It pertains to Jesus Christ. Kaya dito po ay sabi ng Panginoon sa kanya, kaibigan, wherefore art thou come? Bakit naparito ka? It is a fulfillment in Matthew 26:27 or 47:50 of what has been written sa Salmo 41:9. There's a lot of prophecies po na nangyari sa Panginoong Hesukristo that has been written in the Old Testament, sa aklat ng Isaiah, sa Salmo. Ngayon po, ang probability po niyan ay napakahirap po. Like, prophecy po na siya po ay masusugatan at siya ay papaluin by his enemies. At he was wounded. Sabi po sa book of Isaiah 53, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed.
So dito po makikita natin na nangyari po ito pagdating sa Book of Matthew, sa Gospel 27, then released nung pinakawalan si Barabbas, and pinalo ang Panginoong Hesukristo at siya po'y pinahirapan, pinarusahan hanggang sa ipinako sa krus. So itong prophecy of the word that has been written in the book of Isaiah 53 verse 5, na dahil sa mga latay ng Panginoon, yung paghihirap niya, yung mga kanya pong mga sakit na dinanas, ay sabi dito, for by the stripes of Jesus we are healed. The reason is that dadalhin niya o bibilhin niya in exchange yung ating mga sakit, yung ating mga karamdaman. Siya na yung bumata. Siya na po yung nag-carry ng ating mga sickness, ng ating pain, ng ating sin. Jesus carried it on the cross. Jesus carried it for himself para tayo po in exchange ay maging malaya, maging tayo gumaling sa ating mga sakit at karamdaman at makalaya tayo sa ating mga sakit o kaya po sa ating mga kasalanan, no? That we will be forgiven. So there's a lot of prophecies that has been fulfilled. And so, ituturo ko po kayo sa mga prophecies naman sa darating na panahon. Because these prophecies has been already fulfilled. Napakarami pong mga prophecies about Jesus that literally every one of them was fulfilled. Pero ngayong 2025, it's more than 10,000 years after Jesus ay isinilang doon sa Bethlehem, Judea. After the first Christmas, ay it's more than 2,000 years na po, 2025 na tayo ngayon. And there are prophecies yet to be fulfilled. Yun na lang po yung mga hindi pa na-fulfilled. Meron pong mga propesya at yun po ay walang iba, yung patungkol sa pagbabalik muli ng Panginoon. Sapagkat kahit i-google nyo, ay meron pong mga propesya about na si Kristo nagadan, si Kristo na buhay, pero si Kristo mabalik giraray. We know that Jesus Christ, umakyat po siya sa langit, pero nangako po siya na siya'y babalik muli. So, yung pangako na yon, hindi po yon nakalagay lang sa parang, papel na nabasa, or parang it's not gone in the wind, na parang wala lang. You know, we know that Isaiah 55, it says that the word of God po ay mangyayari according kung ano po ang pinadala niyang word, yun po ay mangyayari. At heaven and earth will pass away, but the word of God shall remain. Ibig sabihin, what has been promised, yun po ay magagawa. So, dito po, sabi ng Panginoon, it is for us to wait upon the Lord, sapagkat kung paano siyang umakyat. Sabi dito, kung paano po siyang umakyat sa langit, ay ganun din po yung paraan na siya po ay bababa ulit. Dito po sa Book of Acts ay sinabi po dito, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you, itong si Jesus na dati kasama nyo, ngayon wala na, umakyat sa langit, will come back in the same way. Sabi po sa Acts 1, 10 to 11 and 12. Sabi dito, the same Jesus who was taken from you into heaven will come back in the same way. Siya'y babalik muli. The way you have seen him go into heaven. Kung paano nakita ninyo, madlang people, na mga kasama niya noong panahon. Dito sa Acts 1:7. Sabi dito, may kasama ang Panginoong Jesus at habang siya'y nandoon kasama nila, siya po ay dinagit papunta sa taas. Siya po ay umakyat sa langit. Sabi po ng anghel, bakit kayo nakatingala? Bakit nyo hinahanap o tinitingnan siya dyan sa kalangitan? Sabi dito,
Why do you stand there looking into the sky? This same Jesus who was been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So kung paano nakita niyo umakyat si Jesus sa taas, eh siya ganun din po. Siya ay bababa in the same way. Ito pong sabi dito, uh, it is not for you to know the times and dates the Father has set up by His own authority. But you will receive power okay, kasi po, even kung kailanman darating si Jesus, it is not in our power, wala pong binigyan ang pagkakataon, sino man sa lupa, na malaman kahit mga anghel, they do not know when will this time be. Wala silang idea kung kailan si Jesus babalik muli. Kaya nga po, may mga prophecy nang ibinigay, mga palatandaan, na ano po yung mga aabangan natin na mga senaryo na masasabi natin, malapit na nga siyang magbalik muli. Madali na yung tinatawag na second coming of Christ. We don't want, siguro lalo na po sa nasa peak ng kanilang buhay, we don't want those things to happen na maputol yung ating mga pangarap or like, pero makita nyo po, itong mga bansa na may mga gyera, kawawa naman sila. Parang they don't live normal life na kasi po, mayroong pong biglang mahuhulog na drone or kaya po missile o kaya bomba na kung saan tatakbo sila sa shelter, no? Sa bomb shelter, tatakbo sila para, so makikita mo, pag may mga gera na ganito, parang, ano ba, para saan yung mga mamahalin mong bag, para saan yung mamahalin mong mga makeup, mamahalin mong mga alahas, pag gano'n na yung sitwasyon. So makikita po natin na heaven and earth will pass away, but the word of God remains. And the word of God says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me, sabi ng Panginoon. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. So pumunta si Lord Jesus sa langit to go to prepare a place for you. And then sabi niya, I will come back so that where I am, there you will be also. So, what a wonderful promise ng Panginoon. So, kaya po sabi ni San Pablo, love not the world, nor the things of the world. For ang mundo nating ito, lilipas lang. No? What is important is the things that are eternal. The things about the eternity of our spirit. Because this flesh ay katulad ng grass, mawawala, katulad ng flower, one day maganda, pero ang alabok babalik sa alabok. Only our spirit that has been given by God will return to Him. Our spirit will live forever, eternally. So, kailangan po, pasiguruhon ta yung ating buhay by receiving Jesus Christ, by accepting His ways of salvation, His plan of salvation. The plan of salvation of God is so important. So that's why Israel is important, because may pinili ang Diyos na tao. It's not really a nation, but He chose Abraham. So in the book of Genesis, there is a man, a righteous man named Abraham, and that have put his faith in God. Naniwala siya sa Diyos, and God counted it for his righteousness because of his faith. So itong si Abraham, naniwala po siya sa Diyos, at siya ay pinili ng Diyos. So makikita po natin na pinili ng Diyos si Abraham, na kung saan si Abraham naging lineage po siya ng ni Jacob, ni Jose, at hanggang po sa lineage ng Panginoong Hesukristo. His father Joseph is from the lineage po ni Abraham. At lalo naman po si Virgin Mary, ay siya po yung naging sisidlan by the Holy Ghost. At si Jesus po, doon siya ipinanganak.
sa Israel, doon po siya ipinanganak sa Bethlehem, Judea, at doon po siya lumaki. And sabi ng Panginoon, Abraham, by you will be a great nation, and all the nations of the world will be blessed. Kaya pa lang po, sinabing blessed, kasi po, the salvation na matatanggap is through the lineage of Abraham. Jesus Christ was born in Bethlehem, Judea, from the lineage of Abraham. In Genesis 12, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. And this is an eternal promise of God to Abraham. Kaya pala pinagpala at pagpapalain ang buong mundo. If you believe in that the same faith of Abraham, believing in God, and if we receive that gift of salvation through Jesus Christ na ipinanganak sa lineage po ni Abraham, we are blessed. That is a fulfillment of God's promise that you will be blessed by by the obedience of Abraham. So kaya pala po sa Revelations, pagdating sa Revelations 12, from every tribe and every language and every nation gathered before the throne of God. So if you believe in Jesus Christ, you will be included in this every tribe, every color, every language. Haharap tayo sa Diyos. If you believe in Jesus, that's a God's plan of salvation. You are blessed, no? So that is makikita po natin na hindi natin pwedeng banggain yung kalooban ng Diyos. That is His heart, that is His plan na maligtas ang buong mundo. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. If you believe, you and your household will be saved. So, once you believe, kailangan po natin share natin ang ating mga mahal sa buhay. Wala po ni sino man sa ating mga mahal sa buhay ang dapat mapahamak. No? Because katulad po nito, na-mention sa banal na kasulatan na si Jesus of how umakyat sa langit siya'y babalik muli. And there is a timeline. There is a timeline of when it will occur kahit na po walang ibinibigay na date, walang date setting kung kailan ito. But katulad po ng ating last video, sabi po doon sa Matthew 24, what are the signs? These are some of the signs. Uunti-untiin po natin yon dito po sa ating programa. So, ako po'y nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo ako at pakinggan po yung ating mga pinag-aaralan dito po sa salita ng Diyos. Sabi po sa Matthew 24, verse 4, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Verse 6, and you will hear of wars. Makakarinig kayo ng mga gera o ng digmaan, and rumors of war. Mga alingaw-ngaw, mga sabi-sabi ng gera. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen. Lahat ng yan ay mangyayari, but the end is yet to come. Hindi pa yon yung katapusan. The end is yet to come. Nation, ang mga nasyon, will rise up against nation. Ang mga bansa ay maglalaban sa bansa, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All of these are the beginning of the birth pains. Ito na po yung pasimula ng birth pains. Kumbaga sa isang babae na manganganak, yung contraction ng sakit is the more na mas malapit ng lumabas yung baby, ay the more pong wala ng tigil, yung pasunod-sunod, yung sequence ng sakit at yung tindi ng sakit ng paghilab ng kanyang womb o ng kanyang sinapupunan ay halos talagang hindi na siya makangiti sa sobrang sakit ng panganganak. So, ito po, beginning of
the birth pains. So, pasimula pa lang po yan. So, kailangan magpakatatag tayo, magpakalakas tayo sa Panginoon. This is the time for us to prepare. This is the time for us not to go, parang kesera-sera, whatever will be, will be. We must be serious about this. We have to prepare. Una, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Number 2, tayo po ay magbasa ng Biblia, manalangin araw-araw, maghanap po tayo ng mga taong naniniwala sa pananampalataya na nagtuturo about sa Panginoon. And number 4, we have to prepare our family. We have to go and share the gospel sa iba because hindi pwedeng ikaw ay ligtas, yung mga mahal mo sa buhay ay maiiwan. Sapagkat pag-aaralan din po natin sa programang ito, what will happen? Ano yung mangyayari after na sinasabing babalik muli si Lord Jesus? Ano yung mangyayaring scenario sa mundo? At anong mangyayaring mga kaguluhan dito? Sabi dito po, nagsisimula pa lang ang birth pains, no, sa Tagalog. Tingnan ko kung ano yung translation sa Matthew 24 verse 8. Pasimula pa lang po ng contraction kung sa mga nganak. Sabi dito, verse 8, ang sabi dito, tulad ng isang babaeng mga nganak, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Okay? So, spiritually speaking, we have to prepare, we have to repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Because unless we repent, we shall all likewise perish. For God is holy and He demands holiness from us. We must love God more than our pleasures sa mundong ito. Love God and not the world. So, dito po, nasa verse 8 pa lang tayo. Pag pinag-aralan po natin, mas matitindi po yung about sa succeeding verses. So, pag-aaralan po natin yon. Okay? But dadahan-dahanin po natin dito sa ating palatuntunan, sa ating programa. Kaya ako po'y nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa programang ito. Well, sabi dito mga kaibigan, watch out that no one deceives you. Okay? And then, patungkol po sa pagbabalik muli ng Panginoon, isa lang po ito sa mga signs. No? Sabi dito na siguro sabihin mo, kahit noon pa naman may gera, di ba? Mayroong World War I, may World War II, noon pa man, may gera na. But sabi dito, there will be famine, magkakaroon ng tagutom. Kasi yung ripple effect ng gera, na sisira ang mga resources, nasisira ang oil, nasusunog ang oil, nasusunog ang wheat, nasusunog ang corn, nasusunog ang rice, namamatay ang mga tao. So, yung mga farmers hindi makapunta sa mga baka nila o sa mga farm nila, sa mga manukan na mamatay. That is the consequences of war. So, famine ang susunod. And earthquakes. So, we cannot control this because it has been written. Various earthquakes, no? Earthquakes in various places. So, hindi lang sa isang lugar. At kahit na po pag-aralan po natin yung dami, yung number ng mga earthquake at yung lakas nito at yung nangyayaring destruction sa tao is much more today than of the time ng ating mga nanay, ng tatay natin, o ng the time ng lolo natin at ng lola natin. Mas marami ngayong nangyayaring tagutom, earthquakes, at giyera. So, this is only one of the signs. So, if we will, there is a persecution coming. No? Those who follow Christ shall suffer persecution. And verse 9, it says, and also in verse 10, okay, ganun din. So, next time po, pag-uusapan natin about the signs of the time. Ngunit, sabi po dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. At ang sabi pa po dito, paiiksian ng Diyos ang panahon for the sake of the elect. How He loved us, no? Paiiksiin ng Diyos ang panahon ng paghihirap for the sake of the elect.
At pag-uusapan po natin some other time dito po sa ating programa. At nagpapasalamat po ako sa pagsama niyo po sa akin dito sa ating programa. So mga kaibigan, He that watches over you, He that watches over Israel, Psalms 121:4-5, never sleeps or slumber. Hindi po siya katulad ng tao na natutulog, katulad ng gwardya, na kahit na gaano siya kagaling, gaano kabait, o gaano ka expert, ay natutulog pa din o may panahon na napapatulog siya. Pero ang tagapagtanggol natin at ng bayang Israel, hindi natutulog at sabi dito, palaging gising. Si Yahweh, ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Si Yahweh, ang siyang sayo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Ano po ba yung ating pinagdadaan ng mga panganib? Ano po ba yung mga problema natin? Kawalan ba? Sakit at karamdaman ba? Yan po ba ay kanser? Yan po ba ay sakit? Nagdadialysis ba? Or sakit sa puso? Or ano po bang uri ng sakit ang inyong kinakatakutan? Sabi dito, ang tagapagtanggol ng sino mang nagtitiwala sa Kanya mismo, si Yahweh, at hindi niya tayo papabayaan. So, today, let's put our trust in the Lord. Wala pong iba tayong maaasahan na infallible o kaya po unchangeable, na wala po tayong ibang sandigan ng ating pananampalataya, kundi ang Panginoong Diyos na siyang makapangyarihan. So, samahan niyo po ako sa pananalangin, mga kaibigan. I'm inviting you to join me in prayer, but I will not let this opportunity to pass unless you receive the gift of salvation, the gift of Jesus Christ upon us na namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. What we need to do is to tell Him, Lord, thank you, and Lord, I receive you in my heart. Gawin po natin yan. This is the day of your salvation. Huwag na po nating ipagpaliban. Tandaan niyo po yung araw na ito na kayo'y nanalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, and that your name will be written in the book of life. So mag-pray po tayo. And you can follow me po. You can follow me in this prayer. Panginoon Diyos, maraming salamat sa mensaheng aking narinig sa oras na ito. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan kong nagawa. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ko pong mga pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ang aking buhay. Pumasok ka po sa puso ko. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po na ikaw ay namatay sa krus para kami ay maligtas. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan, sa kapatawaran. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, friends, ako na lang po yung magpipray.